muli sa espiritu at kabanalan. Kaya sana naman po bigyan natin ng pagkakataon at bigyan ng halaga si Jesus ang kapangyarihan. Ibinigay ni Jesus ang kapangyarihan sa ating lahat. Sa inyo, sa akin, sa mga pari, ibinigay nila sa atin ang kapangyarihan upang magpatawad ng mga kasalanan sa mga nagkakasala sa atin. Amen? Huwag nating sasabing nagkasala siya sa atin, magpantay ng pa ako, hindi na kita papatawarin. Bahala ka na sa buhay mo. Kaya kinakailangan po, ang malinaw po, sinabi, ang patawarin ninyo sa lupa, patatawarin sa langit. Bakit ako mumumpisal dyan? Itaurang naman niya na katulad ko. Sino po ba ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang magkalag ng mga kasalanan dito sa lupa? Hindi po ba si Pedro? Sila po yung pinagkatiwalaan. Sila po yung binigyan ng katungkulan. Kaya, huwag na natin sabihin, ay sa Diyos na lang ako mamumpisal. Kami na lang ang Diyos ang bahala. Hindi po. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging lingkod, upang maging maalagad, at ang mga lingkod po at mga alagad marunong sumunod. Amen. Dahil in-empower na po ni El Shaddai si Jesus Christ, and Jesus Christ empowered the disciples, and the disciples empowered everybody. Kaya tayo po, we are level in the eyes of the Lord. We have the transferring of the Spirit from Jesus to the disciple, to the Pope, to the Cardinal, to the Bishop, to the priest, hanggang sa atin po. Amen? At ang pagpapatawad po na tinutukoy din ni Jesus is not just a pagpapawalang sala para po, sige, pinapatawad na kita. Hindi po. Hindi ganun lang ang pagpapatawad na ibinibigay sa atin ni Jesus. Ang pagpapatawad po na ibinibigay sa atin ni Jesus at tinutukoy ni Jesus ay yung magkaroon ulit tayo ng panibago at malalim na ugnayan kay Yahweh El Shaddai. Amen? At ito po yung pinakamahalaga. Hindi po yung pinapatawad na kita, o sige, bahala ka na. Total, nagawa na rin yan. Mayari naman, hindi po. Ibinabalik po ni Jesus ang nawalang ugnayan natin kay Yahweh El Shaddai. At kapag tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan, yung pong init ng ating banding sa Diyos, magbabalik po yan. Kung atin pong maunawa mabuti, kung tayo po may mga kaaway, nakagalit, nakasama ng loob, hindi ba kapag naroon yung totoo at malalim na pagpapatawad sa bawat isa at pagtanggap sa bawat isa, lalong lumalalim yung ating ugnayan. How much more kay Yahweh El Shaddai? Subalit kung patuloy po tayong magre-rebelde, patuloy tayong lalayo, patuloy tayong magtataas, patuloy tayong magsasarili, patuloy tayong malulungkot, patuloy tayong manghihina, ano ang mangyayari sa atin? We will not become a high-spirited children of God. Hindi po masasabi na tayo ay mga anak na dinaluya ng banal na Espiritu, sapagkat ang Espiritu kung pinadaloy ni Kristo sa mga alagad at Espiritu pinapadaloy sa atin ay Espiritu ng pag-ibig, pagkakaisa, kabutihan, kabaitan, pagmamahal sa kapwa, pagkakaunawaan. Hindi po yan Espiritu ng pagre-rebelde, hindi Espiritu ng pagkakanya-kanya, hindi Espiritu ng pagkamakasarili, hindi po Espiritu ng galit, inggit at hinanakit. Kaya po hindi natin masasabi na tayo nga ay high-spirited children of Christ kapag mga ganong klase ng Espiritu ang nasa sa atin. Subalit kung ang nasa sa atin po ay Espiritu ng pagmamahalan, pagkakaisa, pag-uunawaan sa bawat isa, pagpapatawaran, nakatitiyak po tayo na Espiritu ng Diyos ang tinataglay natin sa buhay ng ito. Amen? Diyos na Diyos Christ isa. At dahil po Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin, Espiritu ba ng Diyos ang nasa sa atin? Espiritu ba ng Diyos ang nasa sa atin? Espiritu ba ng Diyos ang nasa sa atin? Huwag naman natin ilagay sa kanya ang Espiritu yan. Sinasabi natin na Espiritu ang Diyos ang nasa sa atin, pero nagre-rebelde tayo, nagkakagalit tayo, nagkakagatan tayo, nakakahiya naman sa Diyos. Amen?
Kaya ipakita po natin na totoong Espiritu ng Diyos ang nasa sa atin upang masabi nga na tayo ay tunay na mga alagad at tayo ay makikinabang sa panibagong buhay na kaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At ito po ang isang maganda na sinabi ni Jesus sa verse 21, just as the Father has sent me, I am sending you. Amen. Just as the Father has sent me, I am sending you. Brothers and sisters, tayo po naririto, tayo tinawag ni Yahweh Shaddai. We are a newborn Christian. Tayo po bagong silang sa Espiritu. Kaya po sinabi ko, huwag naman natin ilagay sa kaya-kaya ang Espiritu ng Diyos. Dahil sinasabi natin na tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, pero ang ginagawa naman natin is against the will of the Holy Spirit. At hindi po natin magagawa yung sinabi ni Kristo na, I am sending you. Ano ang ating dadalahin? Sa ating paghahayo, sa ating misyon. Diba? Subalit kung taglay natin ang kaloob ng Holy Spirit, hindi po mapapahiya si Jesus na pahayuin tayo as a missionary. Dito po sa komunidad na ito, we are already a missionary. Kapag naipapadama po natin sa ating kapwa ang pag-unawa, ang pagbibigayan, ang pagpapatawaran, we are a missionary of Christ. Subalit kung tayo po nagkamagatan, nagkakanya-kanya, naghihiwa-hiwalay, hindi po magaganap yung sinabi ni Jesus that as the Father has sent me, I am sending you. Kaya pag-isipan po natin, bigyan po natin malalim na pag-unawa, ng malalim na pagdinilay, ang muling pagkabuhay ba ni Kristo na ipinagdiriwang ko sa pangalawang linggong ito, ano ba ang kahulugan nito sa aking buhay? Paano ko ba ito mabibigyan ng halaga sa aking buhay Kristiyano? Totoo ba ang banal na Espiritu na ibinigay ni Kristo sa mga alagad at ibinigay sa akin ng mga alagad through the empowerment that El Shaddai gave to Jesus and Jesus to the disciples and Jesus to everybody that is here? Paano ko ba ito mabibigyan ng magandang kahulugan sa aking buhay? Amen? Tayo pong lahat mahal na mahal ng Diyos. Sa pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay, wala pong pinili na pag-aalayan at muling bubuhayin. Tayo pong lahat entitled po at makikinabang sa ginawa na pagpapakasakit ng ating Panginoon. The only thing we have to do is to give importance to the death of Christ at sa kanyang muling pagkabuhay. Patuloy po natin pagnilayan sapagkat dyan po nakasalalay, dyan po nakasandal, dyan po nakasandig ang ating pananampalataya na ang lahat ng mga namatay at ang lahat ng mamamatay ay muling bubuhayin dahil si Kristo mismo ipinakita niya ang parang halimbawa na ang lahat ng mga namatay muling bubuhayin kung tataglayin po natin ang mga kaloob ng Espiritu at mamumuhay tayo bilang bagong Kristiyano at mabubuhay tayo bilang bagong alagad ni Jesucristo. Amen? Iwasan natin ang katulad ng mga naranasan ng mga alagad. Iwasan natin yung humina yung ating pananampalataya. Iwasan natin yung matakot. Iwasan natin yung parabantilang baliwala ng lahat. Iwasan natin na feeling natin tayong lagi ay nag-iisa. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang isang bayan. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang isang komunidad. At tayong laging narito, tayo po ang magiging budel ng mustasa na sisibol at lalago sa kalalago ng gawain ito. Amen? Kaya po ako ay naniniwala, nananalig at sumasampalataya. Hindi nag-aalinlangan na ang totoong tinataglay natin ang Espiritong kaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? At ako'y naniniwala na simula sa pagmuling
daraos ng muling pagkabuhay ni Kristo, makikita sa atin ang tunay na panibagong buhay na kaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? Sa pamamagitan ng maayos na pagsasalita, sa pamamagitan ng mabubuting gawa, at sa pamamagitan ng mabuting pakikisalamuha. Amen? At kapag nakita ang lahat ng mabuting yan, ibig sabihin, tunay nga na tinataglay natin ang banal na Espiritong inihinga ni Kristo sa mga alagad at siya rin tinatanggap natin sa kasalukuyan. Amen? Amen? Purihin natin ang Panginoon. Inaanyahan ko po kayong tumayo. At dahil po sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa grasyang ibinigay ng Diyos sa ating lahat, tunay ng patuloy tayong makaawit ng mga papuri sa Diyos. We can sing praises into our Lord. Amen? Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Taas po natin ating mga kamay. Bigyan natin ating mga mata. Ito natin ang ating ulo bilang ganda ng pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Patuloy tayong umawit ng papuri sa Diyos. Glory to the name of the Lord.